Pinatanggal sa kanya yung post niya. Sa management decision, Yung nag-post siya ng breakup nila, hindi naman na siya talaga nagsalita. Mga Marites, we're complete! We're alive and kicking! Ito na naman ang inyong soft and relevant for... Gusto ko yung relevant. Di ba? Bago tayo magpatuloy, batiin ko na yung good morning, good afternoon, good evening, good night. This is your Dean, Junardo. at ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Complete na complete. Gusto ko yung never na. Ba't yun ang microphone natin? Oo, parang meron. Actually, inalis ko. Dahil dyan. Oo, parang... Dahil dyan. Konnichiwa. Welcome back! Thank you naman. At belated happy birthday. Maraming salamat. Pero dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Ay, mukhang relevant tayo. Pagkatapos. Kung alam nyo lang, hindi ka nakakain. Kain. Ako hindi pa. Ito hindi. Thank you sa pasalubong. Oy, maraming salamat. Maliit na baga. Bisihan kasi. Meron Okay, dyan. kaya mga Marites, chika na po tayo. Ito po ang isang linggong chika. Simulan po natin ang chika kain Nico Natividad na nandigan na host, pinandigan. At pinatatanggal daw sa Batang Quiapo, Professor. Kaugnay pa nga rin po ito sa talagang nag-viral at pinag-uusapan na naging opinion nitong dating hashtag member na si Nico Natividad doon sa kanyang post na parang sinasabi niya ang kanyang saloobin na pabor doon sa mga searchy and searcher na di umano nga ay masyado daw parang inalipusta. Isa siya, di ba? Hinamak. Ni Meme Vice ganda. Siyempre naman, maraming tagapagtanggol si Meme Vice dahil naglabas na nga sila ng statement nila bago pa nagpahayag itong si Nico. Nagkaroon ng samot-saring mga opinion ng mga netizen, particular dito kay Nico na sinasabing walang utang na loob dahil galing naman siya doon sa programang yon at Naging paborito daw siya ni naging paborito Vice, din siya ni Vice Ganda, etc. Pero according to Nico, wala naman siyang pinipersonal na dahil sabi niya, yun ang nakikita kong dapat kong saloobin na dapat kong pinapahayag at pinatanggal sa kanya. Sabi niya, it's a management decision kung bakit pinatanggal sa kanya yung post niya. Pero sinabi niya nga ngayon na hindi niya ito pinagsisisihan dahil yun naman daw talaga ay galing sa kanyang saloobin. Tapos, may mga netizens na nga nagsasabi ngayon na dahil dyan wala ka utang na loob, sana tanggalin ka na lang sa Batang Quiapo, ganyan, so on and so forth. So, may panawagan na tanggalin siya sa Batang Quiapo. O, yun lang doon? Grabe naman Oo, yun. may ganun. Mga netizens po yan, hindi naman sa kampo ni na Vice Ganda. Pero hindi sorry, naman. yung post pinatanggal na management? Oo. Talaga? Sabi niya, it's a management decision. Kung bakit natanggal yung yun. Tsaka hindi si Albi Casino nag-post din siya na agreeing kay Nico. Kay Nico. Sinabi niya doon na wag naman nating asamin na may taong mawala ng trabaho dahil lamang sa kanyang opinion. Yun. Tama naman. Di ba? Gusto. Tama naman. Pero wait lang Kasi may nabasa ako na parang si Nico at si Vice parang may pinagmulan. Parang kaya ang dating tuloy itong opinion ni Nico, May hindi ganon siya siyang- out of parang gano'n, hindi siya out of concern lang or dun sa Eksena. Sa nangyari. sa nangyari. Kasi parang si Nico at si Vice mukhang hindi sila Okay. Kasi may nabasa ako na pinakita yung mga fina-follow lang ni Vice na mga hashtag member at wala si Nico doon. At may iba pang wala. May iba pang wala. Wala din oo. doon si Ryle. Oh, yun. Wala din doon. Ilusip pa mga naalala ko wala doon. Ako naman ang basa ko, parang baka may experience si Nico kay Vice. Yung sinasabi
ni Winnie. Unexpected. Na parang Or- may pinanggagalingan Oo. ito si Nico. May pinanggagalingan si Nico. Baka din naman si Vi, meron din pinanggagalingan kay Nico. Oo. Kasi hindi natin alam ang totoong kwento sa pagitan nilang dalawa. Correct. True. Tapos, ewan ko kung gaano to ka legit ha, pero napanood ko narinig ko. Oh. Hindi ko lang sure, is this edited? Merong sa closing part nito to na It's Showtime, parang kumakanta sila or something. Tapos si Kompleto Vi, sila sa stage. oo, oh. tapos sabi niya, Nico, walang pera. Parang gano'n. Ayun, napanood ko yan. Nico, walang pera. Sabi na tama, tanggalin mo yan, ano mo yan, Nico, chuchuchucho. walang pera. Tapos May sabay ganon. nung buwak-buwak-buwak. Pero, yes. So, di ko kasi siya naumpisahan. Nakita ko lang yung clip. Ako napanood ko Oo, mismo. siya. Ako, nakita ko lang yung clip. Kaya, I cannot comment further na baka mamaya. Edited lang pala. Oo, yun. Hindi. Hindi mo napanood yung actual na show. Napanood Yes. ko part yun nung nagkakantahan sila. Tapos sinasabi nga na parang alam mo naman si Vice kasi ang dami niyang, yun na sinasabi na nga iba, to be fair naman, parang he can go away with whatsoever. Murder. Yung kung ano man yun. Grabe na murder. So, parang nangangantsaw pa siya. Nasabi, sige, parang burahin ganun. mo yan, tanggalin mo yan. Tapos, yung nga walang pera. Pero hindi ko narinig yung Nico, ha. Parang sinabi lang na, walang pera, bok. Kasi part yata pala nung kantang bok yung walang pera. Okay. Ah. Pero, try niyong panoorin ulit kasi ngayon nga Kaya, baka ako na-edit, baka, alam mo naman, ang galing-galing na mga netizens. mga netizens ngayon, di ba? Oo. Pero yon again, tingin ko, there's two sides of the coin. Sabi nga. Yeah. Always. Two sides of the coins. Baka, may pinanggagalingan si Nico, pero tingin ko may pinanggagalingan Galingan Feeling ko din. ako may backstory yan. Yeah, exactly. Diba? Kasi magkasama sila sa show noon. Oo. At mga baby yan ni Meme Vice, yung mga hashtags na yan. Correct. Kasi I would understand kung hindi niya nakatrabaho si Vice tapos nag-comment siya, posibleng legit yung opinion kasi Yun nga. na-observe mo lang. Exactly. Pero mag-opinion ka sa isang tao na nakatrabaho mo at nakasama mo. At mukhang may kasamaan, mukhang may sama pa na Oo, so maaaring Nababahiran. Oo. Well, ito pong sinasabi namin ay obserbasyon lang din po Correct. namin, not necessarily itong totoo. True. Pero hintayin natin kung may masusundan pa ba yan, mawawalan ba ng trabaho si Nico? Or Wag kung, naman. Pero yun ang naman, sansa sa niya? part na yun, whether may alitan si Vice at si Nico, nag-comment si Nico or what, parang hindi naman din maganda na because of that, Ipanawagan na tanggalin siya. tatanggalin mo sa Batang Quiapo or kung ano man ang kabuhayan niya ngayon. Yun, sa akin naman, Saan ba? para sa akin, mali yun. Nasa Showtime ba yan? Wala na siya. Wala na siya. sa show. Hindi, ako na-weirdohan lang ko yung pinapa-take down. Kahit naman i-take down nung tao yung Ang dami post. na naka-screenshot. Ang dami screenshot. Ang dami ng kopya nun. Unless, sa sarili mo, ikaw ang nagdesisyon na i-take down yun. Management decision, Pero kung management according to Nico. management Sino decision, manager parang ni Nico? weird. Sa Diva siya eh. Yun pala. Kasi daw, may nagsabi din na, nako Nico, si Vice ay malakas sa Viva yan. Dahil Viva Viva artist na, siya. Viva naman artist na siya. talaga din. At syempre, close Best friend yan kay ni Coco Martin. Ayun, nabasa ko yan. Mga ganon. Ang weird naman. Nung Well- take down pa, kahit i-post mo yan ng 10 seconds, screenshot na agad yan. agad. Well, Diba? Iyan ang isa sa mainit Parang ngayon. hindi lang siyang nagpapa-take down. May nagpapa-take down din. I-report mamaya. Ay, Diyos. Ay. Basta ang alam ko lang, take note. Ay. Okay. Noted mo. Noted po. Noted po. Alam mo, kaya minsan kapag hindi mo issue, wag ka na talagang makisaw-saw din Ay, minsan mahirap. Pag hindi mo kayang panindigan ng Panindigan, bongga-bongga. Ay, nako. Ito, mga- May blind item ba yung Marites. Ibalita naman natin na si Daniel Padilla hindi iniwan ng tao kahit umuulan sa kanyang performance sa Davao del Norte. Yeah. Ayan, HD. kita-kita sa picture. Oo. Pero alam mo, Magandang video yun. syempre, nakita ko din yung mga videos, kaya may ebidensya Yeah. na talaga naman dinudumog pa rin si Daniel Yeah. Padilla. At waterproof ang kanilang mga cellphone Correct. dahil kahit nababasa na ng ulan. True, ano pa rin. Wasilakir. Wasilakir, tuloy pa rin ang pagkuha. Iyan yung naibalita natin dito na kaya siya nawala doon sa All-Star Games. Nawala. Dahil dyan sa ano niya. Nawala siya doon sa poster, tsaka wala siya sa mismong event. Continue of PhD. So, yun nga. So, malakas pa rin si Daniel Padilla, lalo na sa bandang Davao. Bakit palagi Bakit nga siya yata doon? siya dyan ngayon Kasi nga yung kanilang tingog, party list ng kung saan nakasali ang okay. mama niya, Visayas, Mindanao area ang inaano.
Tapos, proud na proud syempre si Carla Estrada. Of course. May balita si Mr. po mamaya. Ay, After you. So, yun na nga, proud na proud si Carla dahil nakita niya ang init pa rin ni Daniel sa Ng mga taga pagtanggap. Davao del Norte. Pero, syempre, isang panig pa lang yan ng Pilipinas. Siguro magandang makita natin na Naglilibo talaga siya. Naglilibo. Luzon, kung talagang, pero minsan hindi mo din siya magigage. Magigage mo talaga ang popularidad pa rin at kasikatan ng isang artista kung halimbawa ang teleserye mo ay nagre-rate ng bongga-bongga. Kung ang mga mga pelikula pelikula mo mo, ay yan. pinapasok talaga. Ayan. Yun talaga Na walang padding Yes, ang yun report. talaga. Pero may balita din ako yung PhD Ano? Meron di umano dyan na parang isang tao na gusto siyang batuhin ng bote. May lumabas na gano'n dito mismo sa ano na sa Bote. insidente na yan na parang nag-aasta nakita lang daw ni Daniel kaya nasita. Tapos inano ng mga security. Siguro yung bagay na yun, hindi talaga natin maiaalis. Kasi sa dami ng tao na yan, syempre meron pa rin na pro-Catherine, or maaaring na-hurt, baka at wala lang sa tamang pag-iisip. Pwede rin. Kagaya nung sa Davao din pinigilan yung kasal ng isang medyo mentally na babae. Napanood ko rin Oo, yun. di ba pinipigil sila. Itigil ang kasal pero tapos na nagpipictorial na lang. Ay, Tapos na yung ama. seremonya. Ay, naawa naman ako doon sa Oo. girl. Di ba? Kasi- Nakakaawa din yung girl na nagsimula ang pare na kumakanta na siya nagsimula. Tapos naglalakad pa sa aisle yung bride. Ako kung ano pinag-uusapan. Alam mo, out of context ano. Nailagay ko lang sa Davao. Daniel, di ba nabanggit na rin si Carla Estrada? Ito. Yan na. Naglabas daw ng sariling Piliin Mo Pilipinas video. Inokay No. ng netizens. Panoorin natin na yan. Ayan. May video Picture ba? ko. May video ba? Wala naman yata yan. May video ba? So, Maganda kung may video. Carla, sorry Sige. Pero medyo mahaba Kay yung Mr. video. Phone. Okay, since wala Sige. pa naman yung video. Ayan na, ongoing na. Ayan. Ayan na, i-play yung video. Medyo matagal yan ha, 1 minute and 12 seconds. talaga? Ayan na siya. Ayan na si Carla. Umeffort talaga si Carla sa kanya. Iba-iba talaga yung look niya. Tsaka naglalaba. kompleto sa props. Parang si Kylie Alcantara naman. Ayan na. Ayan. Ayan. Tapos biglang napunta sa abroad. Ayan. Naging OFW siya. Ayan. Na nagtinda lang? Ha? Yan lang. Nagtinda. Mahaba. O yan. Bumalik na siya bilang OFW. Tapos nagbakasyon. Nag-book na siya. Ayan. Kasi may pera na siya. Oo. May saludo pa. Ayan. Tapos ewan ko biglang nagtanim. Hindi ko alam bakit siya biglang Luka-luka rin nagtanim. talaga doon si Carla. Ayan, di mo naka-costume pa siya. Naalala niyo mga kamaritas yung isang report ko dito na yung nano siya sa military, parang reserve officer siya or something. Tapos, ang ginamit niyang background yung music ng makakaliwa. Ayan, proud nanay, pinipili ang Pilipinas. So, ano unang concern ng mga netizens na nag-okray? Ano? Pag maririnig niyo yung tugtog, yung boses ni Angeline Quinto doon sa kanta, parang di-remix na hindi mo maintindihan, na nakaka-bother yung Okay. pagkakanta. Pero si Angeline Quinto yung boses, ha? Tapos, sa mga okray pa ng mga netizens, sinong editor? Pwede ba kami mag-volunteer, kami mag-edit? Sabi ka. Tapos may iba naman nag-comment, hindi ko mag-gets, ano nangyayari? O kaya naman, isa naman, ano nangyayari kay Carla? Ganyan. Tapos meron pa isa, si Daniel bakit nag-edit niyan? Yung mga ganon. Grabe naman malait yung mga Kasi alam yan. naman natin, almost lahat ng lumabas ng ganyang video entry, Nagba-viral. Vice Ganda, Ivana Alawi, at iba pa mga artista, maganda yung feedback. Pero nung kay Carla, sa sarili niyang, chinek ko nga sa sarili niyang TikTok account, okay, galore. Netizens. Pero alam mo, maraming views. Kung hindi lumabas yung caption na nanay, Nanay, pinipili oo. ang pagiging nanay or something, hindi ko din na maintindihan talaga. ang dami doon na Yung pagiging nanay pala ang gusto niyang tapos naglabas pa siya ng Paglaban. version na parang behind the scenes nung shoot.
Tapos sabi ng isang netizen, mas okay pa yung behind the scenes na intindihan namin kesa dun sa edited version na entry niya dun sa Nakakatawa ka kasi, di ba? Doon sa pagkakaintindi ko doon sa Pero sa, ano ibig sabihin sa nitong video. may- Ano siya, parang kasambay siya dito. Iba-iba yung ano niya. Mahirap siya. Yan, kumain kasi siya. Tapos biglang papakita Hindi siya niya kasambahay dyan. kung ano-ano mga pinakain niya na masasarap. pero naglalabas siya. Doon, di ba? Ah. Uniform, di ba? At saka yung audio talaga, ewan ko bakit ganon. Sabi ko, Magkano ang audio ngayon? Hindi, dahil Loka-loka ka talaga, Carla, pero alam mo nakakatuwa ka. Ayun pero lang. ano naman, bigyan niya naman siya ng 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 magandang credit, grado. oo naman. Kasi yung effort niya sa Yes. At least for the effort. Effort. F for the effort. Tinalo niya si Anthony Mesa. Si Jessa Saragosa. Na naghuhugas ng Hindi pinggan. naman yung Di content ba? na ganito. Ulayo, ano lang Totoong ano yun, totoong naghuhugas ng plato. Ito, effort talaga. Talagang fully made up pa siya. Oo, tsaka with acting skills and props. Ang dami. May acting ba? Tawan-tawa ako talaga dun sa kumakain siya na kung ano-ano. Ayan yun. Anyway, Carla Estrada is Carla Estrada. Okay. Ito, ibalita na natin to si ating baby, si Joaquin Domagoso. Baby? Baby Joaquin. Kung siya lang tatakbuhin sa Maynila. Wow! So, kumpirmado Hindi na pa, yan. hindi pa. Kasi Hindi pa. nabalitaan ko lang yung isa kong kaibigan na nakikita niya si Joaquin doon sa lugar na yun. ng ano niya, yung parang motor shop or what some. O nakita lang, agad may ganyang Balita. Kasi may nag-iikot-ikot mamaya, di ba? Ano Ah. ginagawa ng Joaquin doon sa motor shop? Paparamdam. Baka naman nagpapagawa. Oo. Okay, nagpapagawa. Di, pero ako may narinig din ako. Bumibili. Nag-interview. Ng ano? Bugulo? Sinaplatan. Ay ka. Hindi, may narinig ako na malapit kay Joaquin. Medyo parang yun ang hindi naman niya Parang inisplok, ano, pero di ba? parang mukhang, pero hindi ko alam na konsihal. Pero sinabi niya, doon sa might Manila. enter politics in Manila. O at least, kung sakali magtutuloy ni Joaquin yan, maganda. Bakit? Oo. Nagsisimula siya sa Mababa. mababa. Oo. Hindi, dahil di porket celebrity na, tatakbo ka na ng mayor, Ayun, ng oo. congressman. Congressman, Tama senador. yun. Kasi Para yun, din di ba? siya, ha? Para Ano din na siyang lang, si di ba? Yorme na nagsimula Pagsahog na... Nagsimula ba si Yorme, kapitan? O Hindi. Konsehal Konsehal. din. Oo. Para naman, di ba, maintindihan muna nila yung nasa ibaba. Hindi, tsaka Para nabanggit din na si Tinanong Yorme kaming sa mga nakita siguro at na-witness sa Tinanong ko si kanya Daddy, daddy. ang manager niya. Diba? So, Sabi niya, naku, pagagalitan tayo ni Yorme dyan. Bakit? Siyempre. Ay, nanay, inilabas na natin. Hindi, tinanong ko lang lumalabas naman. naman eh, naba- Oo, nakikita ng kaibigan ko doon eh. Nabasa ko nga sa... Walang binalita sa, di ba? Alam mo kung saan ko una nabasa yan? Kay Jimmy Escala na isang taga Manila. Manila. Tondo ba At si siya ang Jimmy? nagsulat na si Joaquin nga daw ay tatakbong konsehal. Di ba? Kaya ang pagdating ko dito, si Joaquin ba tatakbong konsehal? baka nagpaparamdam, baka di ba? nagte-testing the waters. Kailangan na kumbaga. magparamdam kasi malapit Alam mo na. Yun na, dami nagpaparamdam. Mamaya, may balita pa ako Kaya nagpaparamdam. Ambit daw may nagpaparamdam. Ano ba? Nung ano nga, no? Nung Easter Sunday nga, ang dami nang may mga tarpaulin na mag-ingat correct. sa aksidente, mga ganon. Tsaka dami ng mga tarpaulin. Itago natin sa isang babae na tatakbo bilang senador at sa isang dating senador Mga na artista tatakbo ito. naman ng senador. Yung isa nag-host. Binline item ko pa eh. Oo, mayroon ng isa, tatakbo din na mataas sa posisyon sa Manila. Oo, jowa lang siya ng isang celebrity. Ang aga ng daho. Mamaya malalaman niya, Marites. Malalaman okay, talaga. kung ano man, supportahan na rin natin dahil baby Of natin dito course. sa Saka may Marites. promise diba? naman. Correct. Tsaka ang poging konsihal. Doon na ako sa pogi ko. Matalino yung batang yan. Lipat ka na ba? Ayoko dumalayo. Kaya pabayo ko na kay Junardo yun. Ito mga Marites, Catherine Bernardo fans, may reaksyon sa Rian winners, lalo na sa Best Actress. Nagulat naman ako dito sa Di ba mga... si nanalo sa Nanalo si Charlie Dizon. Sa Gawad Dorian Sa yata, Gawad Dorian di ba? Best Actress. Yung binalita natin dito, di ba? Na magpapakasal. O di ba? Inumote natin dito. diba? The following day, Correct. nagpakasal na nga at naging fitting gift sa kanya yung Best Actress Award niya sa 47th Gawad Urian para sa film na Third World Romance. So eto, nanalo na si
si Charlie. Nakakaloka law na marami nga naglabasa kagala sino daw, hindi kilala, I don't even know this movie, chuchu. Tapos may mga nagsasabi dun mismo sa mga nagpapakilala na, again, humihingi ako ng dispensa, hindi naman sigurado kung talaga mga Catherine or Katniel fans po ito. Basta sinasabi nila kasi, binabagit ang pangalan ni Catherine Bernardo na mas deserving di umano, mas malaki ang kinita nung A Very Good Girl at mas dapat daw pinansin nyo kesa dito kay Charlie. Naloka lang ako, sabi ko, bakit naman ganon? Kini-question pa. Dahil nangyari din yung question and same group, nung si Nadine Lustre naman yung nanalo sa Urian. Kaya sabi ko, meron bang silent war? Meron bang cold, ano ang mga reception na gusto nilang nauna si Catherine over Nadine or ngayon si Charlie? Papareho naman magkasama po yan sa Kapamilya Network. Hindi, may mga fans talaga na masyadong sarado yung utak. Okay. Na parang feeling nila magaling yung idol nila dito. Wala nang ibang pwedeng makatalo. Yun Yun na. na dapat ang manalo. So, hindi porkit si Catherine ay naging best actress sa FAMAS, ay sa lahat ng award-giving body, siya din ang choice ng lahat. Yan po ang dapat maisip ng lahat ng mga tagahanga ng kahit sinong artista. Yeah. Tapos may tanong dito, sino daw hindi kilala? Again, hindi po ang pananalo ng acting award ay hindi po bumabase sa popularity. Yeah. Although, may mga award-giving body na nakabase sa popularity. Yeah. Okay? Kaya Tapos, nga, depende yan sa award-giving body kasi iba-ibang Diba? tao ang iba-ibang tao ang Request na agad dito. Agad pa. Tapos sabi, I don't even know this movie and it doesn't have ears on social media and cinema. Again, diba? hindi po Plus porket na. hindi nyo napanood o hindi nyo nabalitaan, ay ibig Hindi na sabihin, pwede. hindi siya karapat dapat manalo o manominate. Kaya nga Wala. kanina sa umpisa June at HD na sinabi natin, hindi naman ako ang nagbalita, hindi naman sigurado kung talagang galing yan sa grupo ni Catherine. But the thing is, naulit lang uli ngayon na same nung araw kay Nadine. Kaya parang may pinanggagalingan ba talaga ito? Plus, History repeat. parang ganon. Plus, eto na nga, maano rin po kami dahil the fact na nakasama sa mga nominees si Catherine Bernardo, ay ba talaga namang sinusuri na rin po siya at siniseryoso ng Gawad Urian. Yun lang yung dadagdag ko doon. Diba? Wait niyo yung Pero Empress. Darating din ang time niya. Hindi ko din napanood ang Third World. Napanood Pero ko. Sa Netflix, marami maganda. nagsasabi na maganda nga. raw. Sino kasama niya dyan? Carlo Carlo Aquino. Na-nominated din as Best Actor. Pero ang sa Urian, nagwagi ang ay nagwagi si Romnick Sarmenta. Yun. Okay. Maganda yung movie na panood ko tungkol sa mga empleyado na nag-e-endo, bla bla, tapos nagkakainlaban, chung-chung, mas ang galing ni Charlie. Okay. Mahirap ikwento. Basta yun na, baka na naman kuyugin kami ng mga Catherine fans yan. Again, sinasabi ko, hindi kumpirmado kung galing nga po sa inyo. But, may pinanggagalingan before nung nangyari kay Nadine. Okay? Okay, ito mga Marites, magbalita naman tayo tungkol kay Jody Santa Maria at Pampi Lacson na annulled na after 13 years ang kanilang kasal. Yeah. PhD. So ako naman very happy ako para kay Jody and the same time kay Pampi na rin at kay Iwan. No? So grabe, in a way hindi lang nagkakalita si Jody pero pag may mga times iniiwasan niya kasi pag-usapan yung annulment before. Yeah. Sila pa ni Jolo Revilla before, di ba? Kasi nga siguro dahil naka-file na, waiting lang. Pero imagine mo, 13 years ang pinaghintay ni Jody at ni Pampi rin para sila ay finally ma-annulled na. Oo. Kung At titingnan 18 years old na itong si yun na nga. ha? Kaya nga kung titingnan mo, mas matagal pa yung hinintay nila sa annulment kesa yung years na nagsama sila at as a couple, no? Yun. Pero, ayun nga, so 13 years after, malaya na sila pareho, single na ulit. Officially si Jody, si Pampi rin naman. Yeah. Sabi nga ni Jody, it was a test of faith. Na totoo rin naman. Talaga kung titingnan ka talaga ni Lloyd kung hanggang saan yung kakayanin na magkitiwala ka lang sa kanya. Kaya nga ending niya dyan, case closed. Exactly. No? Case Diba? closed. Hindi na kailangang intayin maging batas ang Kasi divorce. Supreme Court divorce na law. ang humatol Supreme Court. Diba? Yeah, tapos nag-comment si Iwa na Si Iwan na siyang partner ngayon ni Pampi. Si Iwa Moto is the present jowa ni Pampi. At sabi ni Iwa kay Jody,
let's celebrate. Love you, amor. Ayan. So, Tsaka sila yung isa sa mga example ng blended family Oo. na maganda ang Correct. sa relationship. Walang comment si Raymart Santiago. Ayun sa ngayon, yun nga sinasabi, dudugtong ko lang kung Tsaka si ano Claudine. hindi ko alam si Claudine. Na Ay, waiting. alam ba si Claudine? Talagang hindi ako nakainig. si Claudine Hindi pa kasi, nga. nung nag-press con yung Lovers Liars, talagang nagulat din kami lahat. Bigla siyang medyo may mga hindi magandang sinasabi against Jody. Jody. Pero hindi na, in all fairness parang hindi na yung masyadong Naman hindi siya na lumabas. Hindi na masyadong pinalaki. Hindi parang na lang yan, pinalaki. kahit mismong, parang kahit kami sa media, hindi na namin masyadong Pinatulan. pinatulan o Ako, pag gamit kong term is pinatulan, Hindi niya ha? na pinatulan si Claudine. Hindi, pero hindi pa sila annulled ni Raymart? Hindi Hindi pa. pa. Tagal Kaya din. nga yung mga netizens na nag-ship na ganyan, o yung sabi, medyo malayo-luyo pa yata ang lalakbay ng pag-iintay na gagawin ni Jody Jody, para maging correct. free naman din itong si Raymart. Na hindi rin naman nagsasalita, di ba, in fairness. At dahil dyan, Thank ito na pa mga Marites, tuloy-tuloy po tayo. Magbalita tayo tungkol sa kay Ay. de las Alas na may talak sa Star Cinema. Yes! Akala ko nga, Nung nabasa ko yan, Akala ko nga nung una fake news eh. Pero totoo siya. Meron Si siyang Eileen video mismo. talaga. May Yes. video. Yan, mismo ang habang nasa sasakyan siya, ay nag-video siya, at may sinagot siya. Kasi may nakarating daw sa kanya na Pina-take down Pina-take down daw sa ABS-CBN News yata to, yung interview niya kung saan nandun yung desire niya na sana magkaroon ng reunion movie ang Tanging Ina, na of course alam natin na nanganak ng mga iba-ibang sequel. At lahat box office. Yes. Kaya hindi nakatiis tong si Ai, talagang nag-video at sinabi niya yung kanyang sabi niya Naloobin niya, mahaba yan mahaba din yung video niya. So sabi niya, ano bang problema ninyo? Parang gano'n, may problema ba kayo sa akin? Something like that. Ito nga sabi niya. Mahaba pa yan parang na lang to, summary. Okay. Masamang man-news na gusto kong gawin ang Tanging Ina the Reunion. O kung ayaw nyo, wala namang pumipilit. Nagkatanong lang. Hindi naman ako mamamatay kung hindi ko gagawin yan. Kung ayaw nyo, edi wag, may pa-take down pa kayong nalalaman. Yeah. Tapos may yan binanggit na. siya dyan tungkol sa GMA Tapos sabi Ayan, niya, tapos may mga hashtags na tama na nga. Maging humble, umayos kayo. May GMA Films naman. Ayan. Matagal na akong kapuso, masaya ako sa GMA. Pinabasa pa ako na parang pinagkakitaan nyo naman ako noon. Yes. Kasama din Kasama yun. yun. Kumbaga, Ano parang yun? ang dating, parang kung makaasta kayo, para bang Hindi nyo hindi kumita yung mga Hindi ako nagbigay ng kaban sa inyo na punong-puno, charot. Pero Naintindihan alam mo- naman natin yun. Pero bakit nga, JN, you should know this din. Ano nga, parang may malalim nga talagang hidwaan between Ai and ABS-CBN. ABS-CBN, ano? Especially nung time na nandun pa siya, tapos bigla siyang lumipat sa GMA na. Kasi ang tagal lang niya sa GMA Ngayon, na hindi pa pala Pero yun nakaplan nga, siya. ang tagal na niya sa GMA and yet, ganito pa rin ba? Kasariwa yung kung anumang sugat? Hindi Kasi naghihilom? nag-react lang siya Di ba? Nag-react siya ngayon kasi pinatitake down. kung pinatitake down, ibig sabihin, Meron. hindi pa naghihilom. Doon kung ano man. sa parte na yun ng ng kapamilya, kung kapamilya man yan. Tigilan nyo na yung mga take down. Sabi niya nga. Just may take down, Oo, take down yun. pa. It must be malalim. Malalim. Yeah. Ako naman. ramdam ko siya. Hindi ko alam yung detalye. Baka away nila nun. Ako naman, maintindihan mo yung sama ng loob ni Miss Ai. Kasi una-una, totoo naman yun na napakinabangan siya. Totoo naman. Marami siyang naipasok na pera ng mga Oo. kasagsagan niya. At nagbigay sa kanya ng mga award din, lalo na yung taguring box office queen din. Correct. Oo. Kaya kumbaga yung, syempre, special sa kanya yung Tanging Ina dahil blockbuster nga yan, box office hit. Ano ba naman nga yung magkita-kita sila ulit o gusto niyang gawing reunion movie? Anyway, bilang hindi natin maisip, ano ba talaga ang napakalalim na pinag-ugatan nito? Basahin na natin to, nakita ko lang ngayon. Ay, hindi pa rin siya Sabi ni Anything, kaya nga, pero dahil connect to dito, so maybe we can read. Sabi ni Anything Money Matters, di niya matanggap nung maungusan ng Beauty and the Bestie by Direk Wen and My Bebe Love. Hindi na totoo yan. Ito pa,
ang dami naman kasing sinabi ni Ai na negative dati sa Star Cinema. Nung uma-appear siya sa movie ng Aldab, sabi naman ni MCN to, inaccuse ba naman na peke ang ina-announce na box office results ng Star Cinema? Hindi. Alam ko yan. Ang sinasabi, ang pinuna dyan ni Ai, yung wag naman daw masyadong nagpapaning. Kasi admittedly naman, at alam naman ng industriya po yan, na talaga pong lalahatin ko na ha, hindi lang ang A-Star Cinema, kasi yung mga iba, ang mga producer, pag talaga nagre-release sila ng composite May padding. may dagdag talaga. Pag sinabing naka 5 million, gagawin nilang 7 million, 10 million, mga ganon. Actually, Yun po yung that time, natatandaan ko, yun po yung pinupuna ni Aileen, ni Ai that time. So siguro, napalaki, blown out of proportion, hanggang sa nawala, namatay na nga itong si Direk Wendy Ramos na isa sa mga original na ama-amahan niya doon. Nagpalaki sa kanya, naging sikat siya. Yun ang istorya. Pero mali naman yung akusasyon sa kanya. Ang daming Binasa ko lang po. Oo. Pero come to think of it, kung totoo man na, question ni Ai yung mga iba na may padding, baka naman din yung tanging ina during those time, may padding. May padding. Kaya nga lahat. Kaya nga sabi ko kanina, nilalahat natin yan. Diba? Pero ako naintindihan ko siya. Lalo doon sa sinabi niyang hashtag na tama nga, maging humble. Huwag kayo sabi nga Hindi, sa part talaga na to, may karapatan si Ai na Ako din. tumalak dahil hindi naman yung sinabing, gagawa na ako ulit sa Star Cinema. Hindi naman ganun yung statement Wala niya. Saka wish list lang niya, parang bucket list. Baka Wala naman natanong sinabing siya. fake news. Siyempre, di ba? Nagbigay siya ng pera. Tama. At sa kanya talaga itong tanging ina Naku, naman. what else is new na madaling makalimot. Naalala ko yan, kaya nung araw, sumalangit na ang kaluluwa nito na lumaong Tito Alfie Lorenzo. Yan ang madalas rin niyang ini-emote noon kung bakit niya inaaway yung kasi yung mga pelikula ni Juday that time na naghatid din ng parang binabaliwala at binibigyan ng magandang project. Nabanggit ko lang po, in relation dito. Okay, in relation, hindi pala related tungkol. Ito po. Mga Marites, Kim Chiu nag-react sa panayam ni Sian Lim. Yeah. Kasi nga lumabas po bago pa lumipad papuntang Dubai si Kim at saka si Paula Avellino kasi may show sila doon para sa Independence Kasama Day. na naman. Oo, ano naman. Sorry naman daw, pasensya na. Ni-request na naman sila ngayon. May lumabas na mga Ayan. balita. Nagpahayag si Sian. May reaction si Kim. Naririnig natin? Ayan. Ang nag-interview nito ay si Si MJ MJ Felipe. Felipe. Let's give the credit naman. Okay. Di ba kasi doon sa... Actually, first time nag-react Yes. ni Kim Chiu doon sa mga Parang Wala naman ako Walang audio Parang huwag na nating... naririnig ng mga Huwag na nanonood nating sa atin. hagka ng nakaraan. Ay. Parang tipong gano'n. Oy. Parang itapost na natin yung past na yan. Let's leave the past. Ayun. And let's have respect with each other. Parang gano'n. At naiyak siya. Oo, naiyak siya. Let's give it that. Ay, may... Tumigil, tutut na ron. Super agree naman ako kay Kim dito. naman. Kasi simula nang nag-break sila, kung mapapansin nyo, yung nag-post siya ng breakup nila, hindi naman na siya True. talaga Nagsalita. In fact, sa totoo lang, umiiwas nga si Kim sa mga Ayan. interview. Yun yung totoo. Kapag siya nahuhuli siya sa interview, halimbawa, no choice siya, nagbigla siya na tanong on the spot. Hindi siya magkahalita. Hindi siya magsasalita or palaging pa-joke or kaya... At saka wala talagang detalye. Walang detalye. Okay, ito naman yung gusto sabihin kanina, insagot na rin dun sa mga nagtatanong sa nanonood sa atin. Ito namang isisiyan, kaya na hindi niya kaklaro. Kasi ang pakiusap niya daw kasi talaga, ay magsalita man lang si Kim or pagsabihan man lang ni Kim yung mga tagahanga niya na sobrang, alam mo yon, sobrang siguro magmamahal kay Kim to the point na ito sinabi galing mismo sa bibig ni Sian, sinabi niya na pati yung nanay niya at lola niya pinadadalhan na ng mga death threats. Yun lang naman daw. Sana man lang kipagsabihan mo man lang daw. Yun. Ito, hindi ako sa akin ang ganito. Sinasound off ko po sa inyo. Yung nung nag-isa laman nung sinasabi ni Sian kung bakit siya nagre-react pa rin ng ganito. Pero alam mo, I'm sure alam naman ni Zian to. Sa mga love team, sa mga artista, kahit magsalita ka dyan, pag gusto nila talaga mag-react, gusto nila mambas, wala makakapigil. Remember, Aldab. Ilang beses na nakiusap si Alden, ilang Tama. beses na nakiusap si Ming. Si Ming. Ang dahil pa rin delulu. Sorry, pero totoo yan. May mga delulu. So,
ay hindi mo talaga mapipigilan. Oo, hindi Siguro talaga. sa part ni Kim, ako naiintindihan ko si Kim dito na eto na po, I already said my piece, eto na to, ayoko nang, siguro ayaw na niyang gawing circus pa. Kumbaga sabi niya nga, respect. Kahit ang tagal ng relasyon nila So, siguro sa part ni Kim, iwanan na natin na may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Kaya magsalita tayo ng kung ano-ano sa interview, sa print. Or, Sabi nga ni Jody, dapat yan case closed Case na closed rin. na Yun nga. rin. Pero Oo. siguro nga kasi hindi na ang gusto siguro mangyari ni Sian, marinig niya mismo kay Kim na sinasabi, oy Kim, sasabihin ni Kim, oy mga fans ko, wag niyo nang ganyanin. But the thing is, hindi nga siguro ganun si Kim. Ako, Yes. pero Diba? feeling ko naman no Hindi na need. siguro No kailangan. need, diba? No need. Oo. Kasi kahit anong pakiusap mo, kung talagang gustong sabihin ng mga fans yun, wala Sasabihin naman sila yun. magagawa Tama eh. naman. That's Totoo. one point. Pero ako gusto ko rin intindihin. Hindi ako makasiyan. Pero kung talagang totoo na binibigyan at pinadadala ng death threats ang mga mahal niya sa buhay, ay medyo seryoso nga yun. Kung hindi masikim ang magsasalita, bakit hindi siya gumawa ng paraan na idulog niya sa tamang kinauukulan? Kasi may mga bashers, may mga website yan, may mga link yan. Yun ang gawin niya dapat. Pag may mga death threats, Diba? iba na yon. Pero, meron tayong cybercrime. Kaya na nga. Diba? Oh, demanda ka. Tingnan nyo kung sino yung mga nagbibigay ng death Yes. threat. Doon yung magkano idiretso, yan? yun ang diretso. Yun ang- Kahit na magsabihin ni Kim na wag na Wow. kayo magsalita, Yeah. wag nyo nawayan. Ako, Mali. Kaya nga yun ang gusto kong sabihin. Kung hindi talaga, at kung totoo talaga, again, hindi ko binibigyan ko ng benefit of the doubt dito siya. Kung totoo talaga, yun ang dapat niyang ginagawa. Kung hindi niya kung hindi talaga magsasalita si Kim, siya nang gumawa ng Correct, paraan. oo. Kung gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa Dahil buhay. hindi naman si Kim yung nagsabi ng death Yun, threat. di ba? Magsalita siya, magsalita si Sian dahil may pelikula siya. Ayan, that's another ayun. Pero point. baka naman, after na nagsalita ng napakaikling statement ni Kim, baka after this, maging lips are Tahimik sealed na na, rin. oo. Kinarikante. Ah, Yun sabi na. Let's see. Ito nga, meron na tayong 1,400 live viewers! Mami sila tayo. Na sobra, na-miss nila ang form. Ang form daw. Oh, the relevant Eto, form. mga The Marites. relevant form. Balita naman natin si Annabel Rama. Rowa. O, diba? Annabel Roa. Sino si Rama. Annabel Rowa? Diba? Kapatid ni Boots Anson. Yes. Ito. Annabel Rama. Boto nga ba kay Barbie Imperial? Hindi raw kakalabanin ni Annabel Dahl, si Barbie Dahl. Si Chucky Dahl daw ang kalaban niya. Oh, eto Ang na gusto nga. niya kalaban. Ito na nga sa Facebook, ito talaga ang sinabi niya, Hoy, yung walang magawa sa buhay, tumahimik na kayo. Kasi si Annabel Dahl, hindi lalaban kay Barbie Dahl. Maganda, maputi at makinis. Ang gustong makalaban ni Annabel Dahl, si Chucky. Alam nyo na kung sino yon. Ha ha ha, happy ka na. O, tapos bigla niyang pinost yung picture ni Chucky. Oo, yung ayan. Dal, Chucky Dal mismo, yung nakakatakot Oo, eto na si Chucky Dahl. So, syempre, nag-react yung mga tao. Anong ibig sabihin nito? Kasi At sinabihan sino niya ba talaga ang pinatutungkulan niya? kung sino si Chucky Dahl. Pero, tsaka, sinabi niya na si Barbie Dahl daw ay maganda, maputi at makinis. So, Oo. parang sinasabi nila, boto ba si Annabel Dahl? Oo. Pinuri niya si Barbie Dahl. Eh, syempre, nire-relate nila si Barbie Dahl Kay Barbie Imperial. Nakasalukuyang dinidate Baka naman ni si Barbie Richard. Fortesa yan. Ay, hindi. Bakit naman? Maputi rin si Barbie. Barbie, ha? Ano naman kinalaman ni Richard kay... Joke lang! Seryosohin? Patola. So anyway, tuloy. Oh, yun na. So, syempre, Inassume ng lahat na si Inassume Barbie yun. Oo, at Imperial. inassume din nila na itong si Chucky ay baka si Sara Labati dahil yun yung nagkaroon ng issue sa kanilang pamilya. Pero hindi nga natin alam kung anong pinatutunguhan. Kung sinong Chucky to. Pero nakakatawa lang. Effort talaga siya na kuhanan yung Sa picture kabilang ni dako, Chucky. nag-agree naman ako doon sa mga nag-comment din dyan sa post na yun ni Tita Annabel na sinasabi nila, kung talaga si Sarah na ang tinutukoy niya, sana man daw po ay naisip niya rin yung mga kapakanan ng apo. Kasi nanay pa rin daw ito ng mga apo ninyo. Yun lang naman ang isang nakita kong reaction na, oo nga naman. Si Annabel ba yan? Hindi nakabangsa. Ay, Di an old. Ay, tingin yung Tita Annabel. Photo niya ng birthday Alam mo yan. ba, yung headband niya na yan, saka, ayan, nako, Yung grabe. kwintas. Nakita kasi kami dyan, Galing Birthday niya Kuya yan yan? di ba? di ko sure kung may event, kung anong event to Basta nakita kami, yan mismo. Oh. Birthday ba Birthday niya to? niya yan. Oh, birthday niya Oh, ngayon. birthday niya kasi Pero nakatsara prior siya. to her birthday, suot na niya yan. Yung Headband. Chara. regalo sa Headband ba kanya yan o yan. Chara? Hindi, headband yan. Headband lang. Regalo sa kanya yan na basta
bonggang-bonggang mga... May mga ano... Nagniningning talaga. Nagniningning talaga. Totoo. Mahalya. Hindi ko alam Totoo kung yan. Swarovski lang ba yan o may iba pang tawag. O baka may mga bato talaga. Totoo. Oh, yan. Bato ni Darna inilagay O tapos sa ulo. ngayon, Yun lang. Naalala ko lang. Dahil dyan. May nag-post na netizen tungkol kay Barbie Imperial na nung kinasal pala si Sarah at saka si Richard, nag-congratulate. Napakatagal. Ay, hindi naman pala matagal. Hindi matagal naman. Oo. Parang, diba? dapat mag-congratulate naman talaga siya. Congratulate nga. Parang ininong ka ng mga netizen na. Alam mo, ang galing talaga nila no? Parang ito yung Halukay. nag-ano ngayon, di ba? Congratulate siya ngayon. Ngayon nalilingkay Yun daw ang sabi, congrats Ate Sarah. di ba? So wait, so Kasi you can never can tell. Sabi nga. pero so ibig sabihin, nagkaroon sila ng moment ni Siguro na Sarah nung araw? Kilala niya na nun siguro. Bagay, maliit lang naman ang showbiz. Oo, di di ba? ba? Di ba nung At saka nag-ABS bonggang siguro Ate siya, Sarah no? talaga ang tawag ni Barbie. At saka nag-ABS si Sarah eh. Posible. Baka. Sila. Sige. You Dahil never can tell. Ganyan talaga magaganda. Eto. Bakasyon sa Spain ni na Coco Julia. May kasalan din bang naganap? Ang beta boy? Pinag-uusapan din po yan ng mga Coco Jules. O Coco Jules, yung mga fans kasi naman, pinalita dati nung una bago sila umalis papuntang Spain. Iba nag-party-party pa sila with the friends. Michael De Mesa, sina Albert Martinez, sa bahay nila, pinagluto nung dalawa. Nag-trending pa and everything. Tapos biglang nakita na lang natin, nakasabay sa aeroplano ni Miss Pinky Tobiano. Tama ako? yun sinasabi ko na may photo silang tatlo. May photos na nandoon sa papuntang ang Spain. At eto na nga pinag-uusapan dahil tinatanong natin, ano kaya? Sa labas nila ng labas, kasama kaya nila yung mga napapabalitang mga anak nila or what and everything. Hanggang kumalat na yung chika sa mga Coco Jules na, Sir Ambet, pakialam naman po. Pakialam daw, ibig sabihin, alamin nyo naman daw po kung may naganap daw kasala kasi may balita bago pa ikinasal si Charlie at saka si Carlo. Gusto na nilang palutangin na may naganap din kasalan sa dalawa sa Spain. Hindi ko po alam yan, hindi ko rin masasagot yung tanong ninyo. Binalita lang. Pero maganda naman yung mga photos nila. Magka-holding hands. Saka sweet na, no? Kahit naman ng sweet star lang sila. Diba? Sweet-sweetan na sila. So kahit walang pag-aming naganap. Correct. Actually, parang magkamukha na sila. In fairness na. Fresh pa din. Ayun. Ayun lang. Tingin ko wala pang kasalan dyan. Yan. Anak lang ng anak muna. Charot lang! Grabe ka Charot naman! Joke lang. Uy, for all you know, baka nga meron na. Hindi nga, di ba? No? Hindi, dahil nga may mga chikang tatlo na yung Diba, anak ko. Tama rin yung si sabi Rose, ni Mr. sa lalagyan niya tatlo. Get married. Kay Oy. Ambet nga, dalawa lang yung nakita Oy, niya. dalawa lang yung Kaya nga nagulat si ano ko. Ambet nung nakaraan, sabi niya, tatlo na ba? Dalawa lang yung nakita ko. Yun ang statement ni Ambet. Hindi man lang natin nagbubuntis si Julia. Sila nanganganak. Diba? Nasabi nga natin na ang galing nila magtago. Talaga galing na galing. Diba? Sobra. So, dalawa yan magagaling magtago. Si Angel Angel Locsin, Locsin. tsaka silang dalawa. Yun na. Baka magkapit-bahay lang sila. Baka nasa isang compound lang pala sila. Eto, mga Sa Tivoli Marites. sila nakatera. Si Hearty Manglista, proud stepmom sa prom ng anak na babae ni Senator Cheese. Na si Chessy. Oo. Ayan. Pero ayan naman ayan na yung picture. Ako nasubaybayan niyo yung Instagram ni Heart, talagang blow by blow. Pinopost niya doon. Nakakatuwa lang si Heart kasi napaka hands-on mommy or stepmom niya sa prom na to ni Chessy, no? Mula sa makeup, gown, at ito nga, si Bryce Eusebio. Siya yung naging escort ni Chessy. Kaya nga naisip ko kanina, nakalimutan ko, tatanungin ko sana sa Sparkle, bakit si Bryce yung naging escort, di ba? Sa dami ng mga I'm sure Sparkle na-request artists. nito ni Pwede, Chessy. or kung ano man. Tsaka aligaga si Heart, siya nagme-makeup, Sobra! tapos naglalagay ng mga aksesorya. Yes! At ang taray ng Oo. Bulgari ba yun? Bulgariana. Anong pronunciation? Bulgari. Bulgari. Sabi ni Ayun Gretchen, niya. Bulgari daw. Bulgari. Sige. Si Bulgari. Sige, Bulgari. Parang naman isang host. Pero Title yan, host. nakakatuwa lang. Ang gusto kong makita dyan na si Heart,
kung paano siya maging hands-on sa mga anak ni Cheese, na tinuring na din naman niya, sabi niya, baby. Imagine mo kung si Heart mismo siguro ay talagang may baby na, Siya alam mo yung talaga. sa kanya talaga nang galing. Nako, feeling ko Overprotective. sobra. Maka-attentive. At kung girl pa ito, malamang. Yun na. Dal na dal. Imagine Ito me. ang totoong dal. Me. Swerte sa mga outfits at sa mga accessories. Naman. Oo, di ba? Ah. So, Ay, congratulations! natawa lang ako kasi may post na nagmukhang nagmukhang mayaman si Chessie dahil binihita ni Heart. Mayaman naman talaga. Ano ba? Ay, mayaman naman talaga Oo. to. Grabe. Kayo talaga, mga netizen talaga. Minsan gusto namin kayong pagpapapaluin. Nakakatawa talaga. Nagmukhang mayaman Batang yung... makulit. Nagmukhang mayaman yung anak ni Cheese dahil... Naku, mayaman na talaga Ay, yan. nako. O, ito na. Ito mga Martes, ating pong susunod na chika ay ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Oy! Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! At least wala nagkamali. Dahil dyan. Ito Carlo Aquino at Charlie Dizon. Ikinasal na. At samantalang si Trina Candasa, unbothered. Unbothered. Ikaw, PhD, bago si Metabol, ang nagusto na magkaanak. Agad. Charlie Dizon. Carlo, yes? So, yun nga, ang pinakatago-tago na Nauna wedding. ni-report dito. Nauna nating ni-report dito. Na any details ay talagang ayaw nilang mag-leak. Kasi, night before ng wedding mismo, nanalo pa si Charlie nga ng Umattend sa pa, Oriana. sorry. Nandun siya. At tinatanong na siya doon. So honestly, medyo na-OAyan ako ng konti. Baka, ibas niyo ako na kasi Parang bukas. Oo, mga ganong sagot. Ganong mga Congratulations. drama. Kasi alam mo ako, bilang Siyempre, alam sa mo, media, malalaman mo na. gets ko naman yun yung pag-ayaw mo muna magsalita. Pero yung ayoko, yung meron pang... May pa-drama effect Oo, pa. yun na. Anyway, Pakit sige lang na. ng cute. Oh, yun. So, anyway, yun nga. Talagang pinakatago-tago nila to. Pero may mga nag-leak pa rin. Kasi syempre, alam mo na, may mga imbitasyon. Meron at meron dyan talaga magsasabi na, ay, ito na pala yung kasal nila. Ay, sa ganito na pala yung kasal. So anyway, well attended naman ito basically of course ng mga kapamilya mula sa mga principal sponsors. Yes. Kabilang na syempre ang CEO and President ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak. Katigbak, si Madam Charo Madam Charo Santos. Santos, Miss Cory Vidanet. Tapos isa din sa mga ninang of course Si Ate V. Vilma Santos, si Maria, si Maricel Soriano, si Ibiang, Sylvia Sanchez, and of course si Miss Ray ng Beauty Dorm, si Miss True. Ray Yes. Cochitan. Sino pa ba? Tapos Sa mga ninong. si Senator Bong Revilla. yes. At pati pala si Congresswoman Lani, ninang din, ng mag-asawa. oo. Tapos si Art Atayde, ninong din. Ilan yan sa mga nakita ko mga ninong-ninang. At ang mga bridesmaids, sina... Yung kasama niya dun sa ano? Su Ramirez. Su Ramirez. Tapos si Kyla Estrada. Si Elise Hozon. Sila Elise, si Loisa. Alexa. Si Alexa. Ilacad. Sila yung mga secondary sponsors ang Oo. tawag doon. Tapos ang pinaka-bridesmaids niya nga, si Drew, si Kyla, at saka si Bel Mariano. Yun. Yan. Tapos sa Diba? part naman ng mga guys, si Ketchup Eusebio, pati etong si Adrian Lindayag, mukhang nakasama sa mga girls. Ayan. Actually, si Rhea Tan, meron na siyang YouTube channel, Ray Channel. As ang first niyang i-upload na video, yung interview nila parang days before the wedding. So, nandun sila sa isang parang dinner table, o basta nasa table sila, kumakain sila, tapos nagsasalita si Miss Rhea, pero nasa likod siya ng camera. So, tapos kinukwento niya na, nasa likod ng camera. Tapos kinukwento niya na, nasubaybayan niya yung love story ng dalawa, at ang kagandahan daw ng love story ng dalawang ito, sila nag-start parang barkada agad, friends. Tapos,
sabi ni nilatag daw nila kagad. Wala nang arte-arte. Kaya daw nagkasundo itong Ayun na. dalawang to. Yun. Tapos nung nagpaalam, sinabi daw ni Carlo kay Miss Rhea na magpo-propose o magpapakasal or para nag-propose na. Tapos ang sagot ni Rhea ano ba madali? Di ba kunento nga natin dito nung unang ni-report natin yan na ganun kaseryoso agad si Carlo nung makilala kasi pumunta pa siya ng Amerika dahil doon na nga base ang family nito ni Charlie para ipagpaalam lang na manliligaw pa lang siya that time ha. Anak ba siya ni Ana? Ana Dizon? Sino si Ana Iba Dizon? pangalan niyang totoo. Pero kinasal sila sa Silang Cavite sa Alta Veranda de Tibig. Yun na. Tapos, Sa kabilang dako, yung naging Gusto niya reaction magkaanak. nitong Trina muna, si Trina Trina Candaza. Kasi pinag-usapan din yung post sa social media. Kasabay ng kasal ni Charlie at saka ni Carlo. Alam mo, hindi mo maialis Maraming netizen. True. Nung nalaman nilang, ay, kinakasal na pala si Carlo at si Charlie, parang naisip agad nila, kumusta naman kaya? Ano na nangyari kay Especially Trina yung anak. at sa kanilang anak na si Mithi? Alam mo ako na to. Ang una kong tinanong, si Mithi ba nasa wedding? So sabi nung source ko, Wala. ay wala. Wala din daw dun sa listahan. Siguro listahan ng mga a-appear o mga guest. Sabi ko, ay talaga, sayang. Sabi ko, parang ang ganda sana na nandun din yung anak ni Carlo. Sabi ko, isa sa flower girl o Madisorient. Nanay. Eto nga, may nagsabi din sa akin, ewan ko lang kung gaano ka-reliable at kung totoo, na hindi din daw alam, parang hindi daw yata nagpaalam na si Carlo kay Trina na magpapakasal. Daw, ha? So, hindi ko yan confirm kasi kinuwento lang nung source ko. Baka mamaya hindi official. Kasi parang ang point lang ng source ko, dapat nagpaalam pa rin kasi may anak siya dun Kumbaga, itong anak niya, magiging stepmom, si Charlie. Hindi mo masasabi. Ako siguro yung salitang paalam, masyadong malalim. Baka Siguro nga, in-inform. Baka ganon, oo. Nasabihan. Ginamit ko lang naman yung term na sinabi din sa akin ng source. Tinext na Pero lang hindi sa ko nga amin. sure kung talaga bang walang Tinext. pasabi. Mukhang ang wala. Sabi ni Kasi Disa kung- naman lang daw tinext. Uso naman ngayon, di ba? Dahil, Chat Pero na lang. alalahanan din kasi rin natin na hindi man naging maganda yung paghihiwalay nila before. Matagal na rin kasi silang hindi Hiwalay, di ba? oo. So parang, pero tama, yung punto doon sa May anak para kasi. sa anak, at least doon man lang magbigay Parang hindi maganda respeto. yun, di ba? Magbigay respeto yung daddy na ganyan-ganyan. Hindi mo separation. baka naman, baka hindi na sila nag-uusap. Kaya siguro wala nang chance para pa... We can only Parang hindi maganda kasi yata yung paghihiwala niya. Pero alam nyo, ito naman sa naging hiwalayan din at relasyon ni Carlo at ni Trina. Ewan ko lang kung a-agree si Trina dito, pero malaki din na iambag sa kanya Ni Carlo. Yeah. sa aspeto ng sa business side na lang. Yung balita ko, yung kanyang perfume business ay talagang boom na boom. Tapos, nababasa ko yung mga comments, halos lahat ay majority sumaside sa kanya. Naaawa, may mga nagkasabi pa nga na, ay, mas maganda ka kaysa dun kay Charlie. May mga ganun pa. Ibig ko sabihin, talagang, aminin natin, parang si Trina talaga ang quote-unquote naging victim ang dating doon sa hiwalayan. Pero alam nyo, ang masasabi ko lang din yan, may kwento. Yeah. Ako kasi nalaman ko Na hindi kwento. natin Na hindi na nila sinasabi. Yan. Lalo na sa part ni Carlo, hindi na niya dinidivulge Totoo naman yan. Siguro bago natin dinusgahan si Carlo, syempre si Trina, she has her own story to tell. Maniwala kayo na may pinanggalingan din. Bakit nauwi sa hiwalayan at bakit ganito yung parang kinahantungan nila, naging sitwasyon nila. Parang may animosity di ba? Kasi matagal na nga yan na nangyari bago pa naman naging si Carlo at saka si Charlie. So, sabi mo gusto ng magkaanak. yun nga, sa sobrang sigurong pagmamahal. Ito na isa sa mga lumabas. Ewan ko kung lalabas doon sa podcast ni Ma'am. Hindi kasi siya edited Parang ilo-launch pa lang yung channel. Okay. Parang teaser pa lang. Na nung pinag-uusapan yung dalawa na yan, sabi nga ni Carlo, sana makaano agad siya, makatatlo siya.
na anak, o silang anak ni Charlie. At tas, di ba malaki ang agwat ng edad nila? 10 years. Kaya yun, sinabi lang ni Rayatan doon na para doon naging 20 years, 20 plus itong si Carlo. Dahil sabi pa niya, nadala raw ni Charlie, yung kabataan ni Charlie. Yung look, youth, di ba? So, yun lang. Gusto agad magkaanak. Siguro bumuo ng pamilya. So, hindi naman kasal naman na sila. Kasi wala na siyang pamilya, di ba? Aray ko. Saka siguro hindi na rin dapat ibas or nega-negahin ng mga netizen si Charlie. Kasi unang-una, ito yung senaryo na hindi naman si Charlie ang naging dahilan. Bakit naghiwalay si Carlo at saka si Trina? Pumasok naman siya sa eksena. Na malinis na, wala na. Kumbaga tama, malinis na. So, Yun na. let's Hindi give naman siya them a third break. party. Yeah. Correct. I-congratulate natin sila kasi they deserve each other. Ang ganda ng tandem nila. sige. Di ba? Kay Trina, good luck. Di ba? Let's give them a chance. Trina is doing well now, I diba? think. Yeah. Okay, may pakulay kay Rain Mayo. May pakulay si. Rain $5. Mayo. $5! So, thank you naman thank na you. Rain Mayo. So mga Martes, yan po ang ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga Marites, dahil po hiningi ninyo, ibibigay na namin simula ngayon. Pwede nang mapa sa inyo ang limited edition Marites University Mugs. Okay, eto na. Simple lang po ang inyong kailangan gawin. Mag-selfie sa harap ng inyong TV habang ongoing ang aming Saturday episode sa All TV. Simple yan ha, simple. Oo. Ipakita sa picture ang Marites University nanalo na. at All TV logo para maging valid ang entry. Tapos i-post nyo po sa Facebook gamit ang hashtag na MUXAllTV at i-public ang post para makita naman namin. Eto na rin. Pipili kami ng 10 entry. Kada linggo na mananalo ng Marites University Mug. Kaya, huwag kakalimutan mag-attendan habang classes are in session sa Marites University tuwing Sabado, 10 p.m. sa All TV. Wow. Tuloy-tuloy tayo mga Martes. Ito, Paulo Contes at Gian Santos, hindi pa raw hiwalay. Pinoproteksyon ng pangrelasyon. Ayon kay Manay Lolit Solis. Ito ang naalala Hindi ko. ko alam yan, ha? Ito ang naalala kong sinasabi ni Oo, Paolo nasabi nga niya. Contis nung birthday ni Nay Lolit. Na pag may sinasabi si Paolo Contis kay Nay Lolit, ini-explode. Tapos kapag naging nega yung dating, ipagtatanggol naman siya ni Nay Lolit. Pero hindi. Tinanong siya, actually parang alam niyo naman si Salve Asis, mahilig siya yung ino-on the spot si Nay Lolit. So tinanong kung hiwalay na raw Kasi ba. waiting yun. Oo. Hiwalay na ba? Ah. Si Yen tsaka si Paolo. Ang sagot ni Nay Lolit, feeling ko hindi pa. Kasi kung hiwalay daw, si Paolo mismo ang sasabi or aaminin, ganyan. Sabi ni, tinanong niya sa Salve, bakit? Sinabi ba niya sa'yo na sila at pinakilala na ba sa'yo si Yen? Hindi pa. Na-chika mo na ba si Yen? Hindi pa. Pero hindi. Feeling ko hindi pa. Pinoproteksyon na niya kaya hindi pa yan nagsasalita. Pero kapag may nalaman na ako dyan pinagsalita na yan, na yan, hiwalay na. Pero ngayon, feeling ko pinoproteksyon na niya kaya tahimik si Paolo. Yun naman ang sabi ni Nay Lolit. Tinanong ko si Paolo Oo, anong sabi niya? Yung birthday din ni Nay Lolit. Ayaw niya mga talaga diba? magkakaroon. Di ba? Tahimik talaga siya. So- Kaya nga ayaw niya, hindi nga ipinakilala kay Nay Lolit si Yen. Ever. Talaga? Never pa? Sabi niya. Oh. Tapos ito pa, kilala daw ni Nay Lolit yung dati ni Yen. Oo naman. Oo naman, kilala yun. Kilala nila. Oo. Yun ang kilala ni Lay Lolit. Yun talaga. Oo. Dahil, alam mo na. Kasama sa 2 million yun. Give love on Christmas Talaga ba? Day. Oo. Balita na House natin. yun, tanong natin kay Pat P. Ibalita So, alam na po natin ang sinasabi natin. natin. Mga Marites, ito si Imelda Papin na-challenge sa issue ng PCSO kaya raw tinanggap ang posisyon. Yun. Sinagot din ng naging reaksyon sa pagkakaroon ng aktor sa pangunguna ng Ding Dong Dantes. Yun. PhD. Yun nga. So, si Imelda Papin, ang bagong appointed ni President Bongbong Marcos na
Parang acting ang alam ko acting PCSO Director. Yan. Di ba marami naman mga director? Actually, marami Yes. naman, di ba? Oo, meron pang pinaka Ako, kaibigan ko yung chairman dyan. Ako rin. Kaibigan ko. Para may, di ba mga... Si Judge Felix Reyes. Para mga Yusek, di ba marami may Yusek. At may mga kaibigan tayong director. Oo naman, may mga kaibigan tayong director. Ng PCSO. Ang bilis! Ayun na. So anyway, ayan nga. Sabi ko, na-challenge ka ba na dahil ang daming issue sa PCSO, di ba? Nandiyan na, hindi naman totoo yung mga nananalo. Kung nananalo sila lang. Sabi naman niya, na-challenge daw siya sa mga issue. Pero ngayon nakaupo na raw siya. Uupo kasi parang officially today siya mauupo. Monday. So nakatayo na siya ngayon kasi tapos na. Baka uwi na. Wala ng opisina. Kasi kung umupo siya kanina umaga. Grabe siguro, naman siya kung hanggang ngayon doon pa. Anyway. Malay mo, di ba? Mel de Papa is masipag. Anong oras na? Mag-alas 11 na pero nakaupo. Baka nag-i-inventory mo na dahil. Basta, ang ayoko nung binibiro ko siya nung magkita, ayoko mangyari ka ako sa'yo, yung isang linggong ano lang ha, pag-upo ha. Isang linggo. May isang serbiya dahil. Sige, ito Kaya naman. sabi niya nga, Kaya pala nakaupo hanggang ngayon kasi 1 week lang. wala na uwian to. Hindi, sabi niya daw, na-challenge daw siya pero ayaw daw niya mag-focus sa mga issue. Sabi niya, naku, temporary lang yan. Sabi. So, gusto daw niya, talaga may reaction ako. Sabi. So, Siya mo na nakausap. Kinausap mo talaga siya? Oo, gusto daw niya mag-focus muna sa kung ano talaga yung mga dapat gawin, sabi niya. At talagang non-stop siya. Nakaka-convince sa media na tumaya na kayo, kayo ha, tumaya kayo. Kasi alam nyo, pag tumataya kayo, Malaking chance yung mananalo kayo. Hindi naman yung pagsugal. Sabi niya kasi, Ano yun? Minusugal yun kasi nakakatulong ka Yan. sa charity. Sabi. Yun. Oo, mga sa ospital. Kaya sabi niya, mga basta tumaya kayo ha. So sabi namin, ikaw ba tumataya ka? Natawa na. Kasi, mukhang hindi siya tumataya talaga noon. Hindi nga niya alam kung magkano isa. Correct. Pero ngayon daw, tataya na talaga siya. Dahil isa na siya sa mga director. Oo. Hindi isang linggo. Correct. At hanggang ngayon, ang balita natin, nandun pa siya sa opisina, nakaupo ba? Grabe kay ano, kay Kayo. Director Pero hindi, Mel. anyway, bago siya maging PCSO director, si-email the Papi ng chairman ng Actors Guild, di ba? So, syempre, wala na siya doon dahil nga may bago na siyang Posisyon, office. oo. So, natanong siya dito, totoo naman din, ano ba ang naging reaksyon niya o ng Actors Guild ng mga board nung nalaman nila, kasi during pandemic to, nung nabuo yung aktor. Yung aktor naman na pinangungunahan, of course, ni Ding Dong Ding Dong Dantes. Dantes. At kung pagbabasihan natin yung huling assembly or meeting or ng aktor, napakaraming mga celebrities na nandun, napakaraming mga aktor na nandun. So, sabi naman ni Miss Imelda Papin, nung una, sabi niya, okay lang yun. Karapatan naman ng kahit sino, wala naman pwedeng pumigil. At saka isa lang naman ang industriya na to. Tama. Ganun sabi niya. Ang Actors Guild naman daw ay more on sa mga workers. Yan. While ang aktor, kung titingnan natin, talagang nakasentro sa mga artista. Diba? Pero kakatanong, nasabi rin niya na, nung una daw nilang nabalitaan, napatanong din sila, napa-question na, bakit? Ano kayang dahilan? Ba't kailangan pa nilang gumawa? Mag-organisa na Oo, sila. May mga ganon din sila naging tanong, pero lalo na daw yung board. Pero eventually, ayun na. Ano ba pangalan nung kay Imelda? Actors Hindi, yun Guild. talaga Actors yung Guild original. yun. Yung Actors Guild talaga. Kasama yun sa Meron guild talaga. Actors Guild of the Philippines. ganyan. Under ng Film Academy. Under ng Yes, Film Academy. Ayun yung tinatanong ko last time. Alin? Yan, ako, nasa Yung Film Wala kang Academy. tinanong nung last Naging time. Luna Award yan. Wala ka Hindi. last time dito. Wala ka last time. Yung last time na nandito ako. Ano ba? Hindi, may tinatanong ako. Oh, Hindi in na fairness, may tinatanong yung siya. Rudy Fernandez na... Actors Guild yun. Actors Guild. Ayun ang Actors Guild. Oo. Yun yung kay Imelda. Madam Imelda. Ang Actors Guild ang dating Nagpapa-sports fest. Sports, ano tawag doon? Sports fest nga. Hindi, may All-Star, tawag. All-Star. Doon ang galing ang All-Star.
Star Yung all-star. Hindi, may tawag. Basta may mga Gusto ko sa nagsusuntukan nagsuntukan pa yung doon. mga sila Richard. Si Star Robin. Olympic. Ayan. Star Olympics. Star Olympics. So, Oh, yun. Okay. Oh. Sige. Sa Actors Guild yon of the Philippines. Yes. Ngayon, sinabi ni Rose kanina na napatanong din sila, anong nakuha nilang sagot? Wala. Wala. So, siyempre, siguro, ni-resolve na lang din nila sa sarili nila na, ay, may ibang grupo na, Hayaan mo so, na. hayaan na, okay lang yan. Isa lang naman ang layunin ng Yes. lahat for Oh. the good of the industry. Correct. So, wala naman daw silang problema. Sabi din ni Imelda, Miss Imelda, wala din siya problema kay Dingdong. May mga pagkakataon na kita na rin sila na maayos naman daw. Wala Sa ngayon, naman. sino na pumalit Wala sa kanya? pa, pero parang kung pagbabasihan yata ang, ano ba to, yung flow ng posisyon o ranking, Oo. baka si Hero Bautista. Ang susunod sa kanya. Pero nothing final pa yon, wala pang official doon. Pero Gwapo close pala. gwapo ng apo niya. Oh, kamukha Apo ng ba yan? daddy. O anak? Iyon ang anak niya. Ito ang anak Si niya. Mafi. Mafi. Tas ito ang anak ni Mafi. Talaga. Kaibigan ko Pogi. yung daddy. Ni Mafi. Yung asawa ni Mafi. Asawa ni Mafi. Na lang. Ganun talaga. Eh si Rose yan, nagulat ako. Close pala kay Imelda. Nandun din yung dalawang yan. Kumakachika ka parang ano kayo nagkape kayo. ko. Alam mo- Hindi sila nag-interview na Oo. matinusunan. Dahil ako Oo. talaga ay pinaupo ko at in-interview Yes. ko. Alam mo naman si Rose, hindi pinakakawalan ng mga ganyan. Ayoko nung mga sabay-sabay sunod-sunod na gano'n. Ang dami Kay Basta, Norma. Madam Mel, congratulations at marami rin Congrats, salamat congrats. sa kape. Ayun lang. Ay! Dahil dyan. Dahil dyan, ano? Ano pa rin? Recess pa rin ako. Okay, Gina. go, Go Booth. na. Malapit na tayo Oo matapos. nga. Ito, Edo Manzano driver. May nakakalokang enkwentro Oo, sa grabe MMD yan. officer. Naloka ako dito. Nauna ka sa Sorry. ex yan. Di ba nung nag-post siya si Dude, si Edo Manzano, pinabayaan lang niya yung driver niya na hinarang sila kasi Ah. allegedly may violation na nagawa yung driver niya doon sa area dyan sa Ross Boulevard. Aminado naman sila na maling U-turn yung ginawa Yes. nila. Oo. So, in-stop sila nung nakamotorsiklong pulis. Pulis, oo. Tapos naloka ko na lumihingi yata Traffic police. Narinig mismo kasi si Dudes ang nagkukwento ha, nagdidemand ng 4,000 sa driver niya. Or else, yun. Hindi alam na may kasama yung driver. Nandun siya sa likod. Nasa likod at kasi si... inaano niya, nire-record niya, vini-video niya. Nakakaloka. So, Eh na nga, di ba? mm, I lost it. I had to confront the cop. We started with the seminar, then 2K, then 4K. All the palaki while na I was palaki. listening. I was in the back Threatened. listening while he threatened my driver. I did not mince words. Oh. Nakakaloka yung nangyari. Kita mo kung paano nalang kung hindi si Edo Manzano yung nag-ano dyan. Eh di, mga 1K lang. Kasi siguro maganda yung Nakita sasakyan ba? niya. Malamang naman maganda sa sakyan ni Oo. Sir Edo. Kaya ang Tapos laki nakita- ng dinemand. Nakita yung driver Baka lang. nakita nga yan eh. Ano nakita niya si Edo sa loob? Dahil dyan. Ayun na. Ano daw? Wala pa, hindi nagpakilala si Edo, kaya nakakaloka yung insidente. Nasa likod daw Nasa siya. likod lang siya, tinitingnan niya kung anong mangyayari sa usapan. Depende sa sasakyan. Baka nga, buti na lang pala, tricycle lang ako. Ako nga, pwede ka lang. Dahil dyan. Oh. Ikaw nga, nag-grab ka nga today? Yes! For the Iniwan- first time? Second. Second time na yan. Iniwan ka I know nila. my way. Okay. Ito mga Marites, BF ni Rian Ramos na si SB Sam Bersosa, Congressman. Congressman Sam Bersosa, target ang mayoralty ng Maynila. Iyan yung sinasabi ko kanina. Kasi may kaibigan akong barangay official. May mga sighting na rin. pinatawag, may sightings na nga, di ba? Na nag-iikot-ikot Oo. na rin. Oo, Pero tapos- hindi sa motor shop. Hindi. Si Joaquin naman yun. Ito sa Pinag-uusapan. Ito sa mga Hindi, nag-iikot. pinapatawag. Sa parlor. Saan? Charot. Pinapatawag. Malapit yan sa may amin, Sampaloc eh. Meron headquarters siya ron eh. Parang will to win, di ba? Pinapatawag niya ang mga barangay captain. Hindi barangay may barangay kagawad. Barangay Kagawa. O yung mga gagawin niya siguro Pinatawag ka leader. Hindi kaibigan ko pinatawag. Oo. Yung hinihiraman natin ng sasakyan. Hindi. Hindi pa yun. Yung binigyan ng ticket. Baka hindi nila ano pa. Binigyan ng ticket ni Aiza?
Hindi. Iba pa yun. Marami siyang Ang dami. sources. Marami kong sources. Grabe, oh. Sa ako naman, wala kami. At this early, may mga nagaganyan na, may mga nagpaparamdam. Next, di ba? Pero mayor tatakbo na. So mga Ang mga laki kalaban niya nun. si Si ano? Lacuna. Lacuna. Mayor Tatakbo na din Hani. si raw yata si Yul. Kasi talaga? Vice Mayor si Yul ngayon eh. Magkalaban silang dalawa? bakit hindi? Kakalabanin daw. Kakalabanin? Si Mayor Han. Hindi Hindi na sila alam okay? ng bali-bali. Hindi na sila raw. okay? Hindi raw. Ay, Ganun talaga ang politika. That's Oo. politics. Oo. Palalakarin na lang yung iba. minsan naman tumatakbo sila nagkapakilala eh. Dahil kumbaga kahit alam nila na ma-slim Ano yung muna, chan. pag alam nilang diba? dyan, no? Kasi alam mo naman may mga barangay officials din naman pangako na pangako. Pero na. may sariling Yun na. suporta. Pwede naman nakikita, Sarado na. Eh, ikaw, pinapakiramdaman sino mo na nila. susuportahan mo? Ako wala pa, hindi ako tatakbo. Hindi, pero Hindi, kung sino? Susupport. Sino? Pero kung pumunta, pinatawag ka ni Rian Oo. dahil bilang siya ay Sabi boyfriend niya, ni Rian Ramos. Dean JN, gusto ko maging Tito ano ka. JN. No, I'm Maging- busy. Yun ang sasagot Sino? mo. Pero pag kay Honey, pupunta Honey o Yul? I'm busy Ay, also. ano na ako, mas kilala ko niyan. Eh, si Yul, hindi ko na nakikita matagal eh. Hayaan mo na lang siya. Ay, kung magpakita. So, Honey. At least, Bakit? Oh, Yul! sabi ko lang, Tito Jun! Mega, Tito Jun, kamusta ka na? Kasi lang, politics is coming next year lang naman. Eh, paano ko atakbo ulit si Yorme? Well, Siyempre, wala Alam niya expert na. sila lahat. do I no need to say more? Siyempre. Diba? Ayun, makakana. Tsaka depende kung kaninong Oo. mayor si Joaquin. Oo, di ba? Di ba? Syempre may mayor si Joaquin kung Pero may, tatakbo siya may po. balita ko nung Kasi- kanina siya. Ay, Oo. Kanino? Babalitan mo yan. parang kay Honey. Kay Bakit sa- Honey? Ay, hindi. Hindi. Mukha ganun si Makaganon Ed. kay Yul? Kayo? Kanino? Sige na. Kay Sam Versosa? Oo. Hindi, Hindi, baka kasi ganun. nga, nakita na yung, na-discover, nakapasa na yung gaganap bilang April Boy Regino. Sino ba? Ba't na iba bigla? Ayos. Sino ba? Bakit? Akala ko naman relate na doon kay Joaquin. Ako rin eh. Teka lang, di ba si Joaquin nag-audition Wait, dyan? naman. Talaga, Ay, sabi- sabihin sa akin nung nung si Direk Arman Reyes na involved sa audition. Pero di ba nag-audition dyan si Joaquin? Oo. Pero hindi alam kung sino. Hindi, alam na nila sa production. Hindi, Kasi magsisimula na shooting. Hindi ko lang kung mapapanindigan nila na yung bida raw na April Boy, lalabas nila sa MediaCon yung cast reveal. Pag natapos na raw yung principal, photography. Okay. Pwede bang Good luck na lang matapos kung sa hindi malaman? magkaroon ng di ba? Sa dami ng mga marites? Oo. O, tika muna. Pero saan muna tatakbo si Joaquin? Manila nga. Manila Hindi, nga. kaninong mayor nga? Ay, Bakit hindi, ba ito. kinukulit mo? Naku, baka magbago pa Mamaya, yan. bago mo na Diba? sigurado, baka babalitaan ko lang, wala pa yung bagit, di ba? Oo. Kawawa naman si Joaquin. Oo nga. Kaya mati natin si Annalita Rengacucci na nagpakulay again ng 1,600 yen. Wow! Hoy, ano yan? Magkano 1,600 yen? Sige, Compute, compute. Basta Oo. divided by 2, tas medyo less. Siguro mga 1,000 pesos. Oh, wow. Bongga. Thank Sabi you. niya, hello po mga kamarites. 800 daw. Belated happy No. birthday, Mr. Fu. Thank you. Na-enjoy mo na ba ang Shinjuku Nick Home. Yeah, dyan, Sayang, di kita na-meet. Here sa Tokyo, favorite ko pa talaga kayong apat pa-shoutout po sa Annalisa Jewelry. Oo, Annalisa Jewelry. pwede mo naman kami papuntahin dyan because Marites University goes to Japan! Pwede Tapos naman. na natin ito isang linggong chika. Ay, Ito, aray ko. after nung ito merong issue ang SB19 versus volleyball player Yeah. Cici Rodina. Oh. Diba? Si Sisi mismo ang nag-ano yan, ha? Oo, may video yan nilabas niya parang na tinanong siya ng host. Na-disappoint siya. Hindi, tinanong siya ng host. Ayan niya, pagod natin, di ba? Kung, kasama niya kasi sa shows. Sa Korea yan eh. Sino, Yes. sa mga SB19. Sa Busan, Ah. South Korea. Kung sino gusto niya ron. Sinong favorite niya? Ayan, oh. SB, ay hindi ko kilala yun. Ah. Starbucks lang alam ko. Ganun. Ay. Oh. So, Ayun. Dahil doon sa sinabi niya, Oo. is SB19, ay, hindi ko kilala Oo, yun. Hindi kilala yun. Tapos yun yung pinutakti siya ng Bashers. basher ng Mga fans SB19. ng SB19. ng Kasi Atin. ang kasama yata yung Pablo, di ba? Tsaka Si Pablo ang unang
18. 18. Si Paula ang una nag-comment at sabi niya, ayan, ang haba Excuse ng me. comment niya. Na-agree naman ako sa comment niya. Totoo nga naman. Hindi, wag namang expect na lahat ay Kilala kayo. kahit gaano pa kasikat. Alam mo, hindi dahil sa Oo. Islam. Kasi baka wala naman tong interest din sa Siyempre, valuable sa yung... showbiz. Hindi, tsaka o hindi, sa- baka narinig niya SB19 pero hindi niya kilala yung mga Kung sino. members. Oo, Halimbawa yes. ako, aminin ko, Kasi kilala ko yung may name Bini. yata eh. Oo. Pero pag pinahinarap mo sa akin yung Bini, hindi ko Hindi ko alam, ma-enumerate yung mga pangalan Sisigunda ako nila. sa'yo, di ko rin alam. Diba? Pero Maliban doon sa naglaro ng volleyball, Oh, na pero nakalimutan ko alam pa natin na pangalan. sikat yung Bini, pero hindi ko alam yung mga names noon. Totoo. Oo. So baka nga ganun si Sikat siya in their own Sisi. world. Oo. Eh, si Sisi, sikat din in her own world. Ano? Nako, di ba nga sa comment, meron ng Oo. kesyo. Wala ka namang hit songs na mga gano'n. Aray ko, hindi naman siya singer. Wala ka namang ambag. Siyempre, may nagdepensa din. Grabe. Iba naman ang Oh, ambag iba niya. yun. pagdating Di ba sa nag-sorry, nag-apologize na rin Ah, naman that's siya, good. no? Si Sisi. Yes, oo. Naglabas siya statement. Pati na rin yung, sino ba naglabas siya statement na parang huwag niyong anuin mo lahat, huwag kayong ganyan. Huwag Yes. niyong maging violent ang reaction ninyo. Si Paolo nga, at saka si Stel din, Oo. nag-comment yun si din Stel, siya. oo. So, Na- tama naman ang mga comment nila Pablo at Ha? saka... Pablo, yun. Kaya nga, si Pablo at saka si Stel, tama naman ang mga comment nila na wag kayong ganyan, wag ganyan. Oo. Hindi tama Ako rin yan. wala ako. Sorry, ako wala rin akong kilala sa volleyball. Kasi- Kasi yan. ako nanonood ng Lalo volleyball naman eh. ako. Wala. Kami nanonood. Pero sila nanonood, yeah. kilala nila yung Sila. mga teams. Oh. Pero hindi lahat ng players kilala ko. Pero Diba? at least kahit pa paano may kilala Yes. ka. Alam ko lang Kaya- kung siya kaya- gumabaw. Dahil nag-showbiz, saka gumabaw siya. Gumabaw, alam ko. Sino pa nga? Alaysa Valdez. Ay, Oh, Alaysa Valdez. oh, Yun, diba? alam ko. Si Gretchen Ho, dahil dati. Dati pa. Dati pa. O, yun na lang kilala Sila ko. Gemma Sila kasama ko Galanza. sa... Hindi ko na kilala yan. PNBL, di ba? Darating yan yung Mga maglalaro. Favorite mo yun. Mga foreigner, foreigner mga na fan. volleyball. Oh, yun ano Malalaki. sinabi namin ni Mr. Fu. Oo. Bawa, sino sinabi mong huli? Mm. Si na volleyball player? Yung Sina sinabi Gemma mong- Galanza. Oh, yun. Tapos sabi Oo. namin, sino Hindi na, yan? hindi na. Oo, gano'n. Pero yung reaction na Basta gano'n, kami. parang gano'n din yung sinabi ni Sisi. SB, kasi siguro inasa isip yung FST19, ay hindi ko kilala yun. SB kasi ang tanong eh, SB. Oo. Ang kilala mo, Totoo, SB Star ba? Feeling ko innocent naman. Innocent yun. ano yung reaction. And ang maganda, nasabi ni JN na nag-apologize naman. nag-apologize na rin tanggapin siya, na lang po natin mga ka-18. Correct. Ay, pero speaking of SB19 sa Busan, successful naman yung kanilang show nung I think for Independence. Tama ba ako? Sa June 12 pang Independence Oo, Day. pero parang may Parang connect. early, Oo, may ano. connect. Filipino community. Kasi yung isa doon na nanood na Pinoy na doon na nakatira sa Busan, na kaibigan ko rin, nanood, talagang fan din siya ng SB19 at talagang tuwan-tuwa nung sa Busan ng ano. Tsaka hindi congratulations dun sa bago nilang kanta at music video, Moonlight. Diba? Ang daming ano. Hindi, meron din yung views. si Stel yata yung may solo. Room, di ba? Room. Fairness Yun naman. na. Tsaka ang ganda ng Tsaka tulog magkakaroon nila daw ngayon sila lalo. ng collaboration ni Julian sa Nusi. Wow. Yes. The Why Limitless Star. Tama ba? Wala na. Malapit na ang Limitless May ba? limit tawag? na yata. Asia's Limitless. May Star. Asians pala. Parang ano. Yeah. Dahil Oh, dyan. yan po, dahil dyan mga Marites, yan po ang ating Chika of the Week dito lang sa Marites University! Susunod na ang The Who!